They're the nearest to the voters. So, napaka-crucial ng role nila. Ayon sa Omnibus Election Code, non-partisan ang barangay elections. Pero, many cases, these local politicians are actually linked, no, to higher levels of politics sa mayor, governor, and also even national. Ako si Kagawad Ann Medina. Yung asawa ko last term na kagawad ko kay Medina. Yung asawa ko for 15 years, kagawad po siya dito sa Barangay Tandang Sora. Panganay na anak ni Konsehal Eric Medina. Pangalawa kasi si Konsehala Candy Medina. Tapos yung pangatlo namang anak nila, barangay kagawad din sa incumbent. Ako po si Pachi Karin po, ang dati pong SK chairman po ng Barangay Tandang Sora. Pangalan ko po ay Jules Ivan Apo and I'm running for the position of SK chairman po. May pamangkin, may apo, may ano, di ba? Kung ano yung standing ng mga matatanda, that is pa rin standing nila, never change. Ang kailangan, bago naman. Yung alam mong matino, pag wala siyang kapit, they cannot win. Political dynasty ang tawag sa pamilya na nagpapanatili o kayang magpanatili ng kontrol sa politika sa pamamagitan ng pagpapalitan o sabay-sabay na pagtakbo tuwing eleksyon. May anti-dynasty na probisyon ang 1987 Constitution, pero hindi ito maipatupad. Kailangan kasi ng batas na magtatakda kung ano ang political dynasty. There's always this bill defining what political dynasty. We're able to introduce it when we amended the SK, but aside from that, parang hindi talaga siya umuusok. Maraming benepisyo ang barangay officials. May honorarium, insurance coverage, free medical care sa government hospitals, libreng tuition at matriculation fees sa government schools para sa hanggang 2 anak nila. Pamilya kami ng mga politiko, kagaya ko, syempre advantage din yun na nagkaroon tayo ng malawak na koneksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa MTRCB o kaya sa City Hall. Actually, matagal ko yan pinag-isipan kasi with the perks that I am receiving, di ba? Mainit ang labanan sa barangay kahit na ang pinag-aagawang korona ay para sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Sa datos ng komisyon, aabot na sa halos 25 ang election-related incidents. Kabilang na ang mga insidente ng pamamaril ngayong linggo sa Masbate, Pangasinan at Cotabato City. Hindi nagugulat si Dr. Dainla sa mga ulat ng karahasan kaugnay ng darating na barangay elections. Bahagi na ng eleksyon sa Pilipinas ang karahasan. Is basically to demotivate and depoliticize many of our kababayans. Yung voting becomes only just a mere, formal exercise. Yung prevalence ng dynastic politics is very much into the heart of that electoral violence in the country. Ibig sabihin, yung candidates, yung targets, because they wanted to eliminate yung opponents nila. Napakataas ng success rate ng electoral violence attempts even after the elections. Tina-target din yung mga winning candidates. Sabi ni Dainla, hindi lang kandidato ang target ng electoral violence. Damay din ang mga taga-suporta, botante at electoral officials. Ang pagtakbo ay hindi dapat kadahilanan upang may magbuwis ng buhay. Ang pagtakbo ay nag-o-offer ka ng serbisyo mo sa ating mga kababayan. Pero walang halalan sa Pilipinas na walang namamatay. Tuwing eleksyon, naglalabas ang Commission on Elections ng listahan ng hotspots. And we have 81 provinces, and that 80% actually of violence occurs in those provinces. In terms of yung experience ng the Philippines, the only way na nag-work talaga is yung may advocacy and may demand from the people, no? And that should start from the top na political leader natin, from the president down to yung especially yung mga governors and mayors. But at the same time yung leadership ng mga institutions, especially yung ating Philippine National Police and also yung Armed Forces of the Philippines. Dito sa What the F Podcast, walang murahan,
Usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.